Malamig ang hangin sa loob ng conference room, pero mas malamig ang mga titig na nakatutok sa akin. Mula sa labas ng salaming pader, nakikita ko ang mga anino ng aking mga katrabaho. Ang iba'y nagbubulungan, ang iba'y maihalong awa sa kanilang mga mata. Sa harap ko, ang branch manager na si Sir Marco ay may ngisi sa kanyang labi. Isang ngisi na puno ng pagkasuklam at tagumpay. Pasensya na, Celeste, pero hanggang dito ka na lang, sabi niya, ang bawat salita ay parang patak ng lason. Sa tabi niya, ang alipores niyang si Jenny ay nagpipigil ng ngiti, nagpapanggap na nalulungkot para sa akin. Dahan-dahan niyang itinulak ang isang folder sa ibabaw ng makintab na lamesa. Ang mga termination papers ko. Hindi ka talaga bagay sa Axiom Global. With all due respect, pagpapatuloy niya, na lalong lumapad ang ngisi, sabihin na nating underqualified ka. Underqualified. Ramdam ko ang pamumula ng aking mga pisngi, isang reaksyon na sinadya kong ipakita. Ipinakita ko ang hiya. Ipinakita ko ang pagkagapi. Ito ang eksenang gusto nilang makita, ang huling yugto ng kanilang munting dula-dulaan. Pero habang nakayuko ako at nakatitig sa mga papel na magtatapos daw sa karera ko dito, isang lihim na apoy ang nag-aalab sa loob ko. Ang hindi nila alam, ang bawat segundong ito ng aking pagkukunwari, ang bawat patak ng kahihiyan na ipinaparamdam nila sa akin, ay ang huling selyo sa kanilang sariling hatol. Ang pagiging underqualified ko ang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ako si Celeste. Sa unang tingin, marahil iisipin mong isa lang akong babae na maswerte sa itsura. At sa maraming pagkakataon, ginagamit ko ang maling akalang iyon sa aking trabaho. Dahil ang totoo, malayo ako sa pagiging isang ordinaryong empleyado. Sa main headquarters ng Axiom Global sa Singapore, isa ako sa mga top corporate investigators. Ang espesyalidad ko, pagpasok sa mga pugad ng ahas. 3 buwan na ang nakalipas, sa loob ng marangyang opisina ng aming CEO na si Mr. De Leon, ibinigay niya sa akin ang pinakabago kong misyon. Ang Manila Branch. Celeste, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso habang inilalatag ang isang folder sa harap ko. Ang branch na ito ay parang isang barkong unti-unting lumulubog. Mataas ang gastos, sunod-sunod ang pag-alis ng mga magagaling na empleyado, at ang mga naiwan ay takot magsalita. May cancer sa loob at kailangan nating alisin bago ito kumalat. Ang misyon ko ay malinaw, magpanggap bilang isang baguhan, isang entry-level associate, at alamin ang punot dulo ng problema mula sa loob. Kailangan kong maging mahina para makita ang kanilang lakas. Kailangan kong maging walang alam para malaman ang lahat. Ang paghahanda ko ay masusi. Ang resume na puno ng mga parangal at karanasan ay pinalitan ko ng isang halos blankong papel. Ang mga damit kong pang boardroom ay naging mga simpleng blusa at slacks. Inaral kong maglakad na may bahagyang pag-aalinlangan, magsalita na may kaunting kaba. Kailangan kong ipanganak ang isang bagong Celeste, maganda, pero mukhang walang ibubuga. Isang palamuti na madaling apihin at kontrolin. At sa ganoong paraan, madali akong natanggap sa ilalim ng pamumuno ni Sir Marco, ang hari ng kanyang bulok na kaharian. Ang unang araw ko ay isang malinaw na babala. Ang hangin sa opisina ay mabigat, puno ng tensyon na hindi mo maipaliwanag. Ang mga ngiti ay pilit at ang mga bulungan ay biglang humihinto kapag may dumaan na manager. Si Sir Marco, ang branch manager, ay sumalubong sa akin hindi ng isang malugod na pagbati, kundi ng isang mapanuring titig. Sinilip niya ang resume ko sa loob ng 3 segundo, pero tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa sa loob ng 10. So, you're the new hire. Celeste, sabi niya, na para bang pangalan ko pa lang ay isa ng pagkakamali. Magtrabaho ka ng maayos. Maraming gustong makuha ang pwesto mo. Isang malinaw na pagbabanta. At nariyan din si Jenny, ang team lead na nagpakilalang best friend ng lahat. Hi Celeste. Welcome to the family. Sabi niya habang inaakbayan ako. Ang ngiti niya ay matamis, pero ang mga mata niya ay nagsasabing, hindi ka kabilang dito. Naramdaman ko agad ang peking kabaitan niya, na parang isang matamis na candy na mailason sa loob. Ang tunay na kulay ng opisina ay lumabas sa unang team meeting ko. Isang tahimik na graphic artist, si Kevin, ang buong pagmamalaking nagpresenta ng isang napakagandang konsepto para sa isang campaign. Kitang-kita mo ang ningning sa kanyang mga mata habang nagsasalita. Pero pinutol siya ni Sir Marco sa gitna ng kanyang presentasyon.
Masyadong moderno. Hindi iyan magugustuhan ng kliyente, sabi niya, nang hindi man lang tumitingin kay Kevin. Let's stick to what works. Pinatay niya ang ideya ng walang awa. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Kevin, ang pagkawala ng ningning sa kanyang mga mata. Kinabukasan, sa isang meeting na para lang sa mga managers, narinig kong ipinipresenta ni Sir Marco ang ideya ni Kevin na may kaunting pagbabago, pero halatang halata na ninakaw. At lahat ng kapwa niya manager ay pumalakpak. Sa sandaling iyon, alam ko na. Hindi lang ito mismanagement. Ito ay isang sistema ng pang-aapi at pagnanakaw. Nagsimula ang kanilang laro sa maliliit na paraan. Mga patutsada. Mga pang-iinsulto na nakabalot sa kunwaring pagtulong. Ang mga trabahong ibinibigay sa akin ni Jenny ay mga gawaing sadyang pambata. Isang beses, pinag-photocopy niya ako ng isang buong ream ng bond paper na wala namang malinaw na paggagamitan. Sa ibang araw, pinag-alphabetize niya ang isang filing cabinet na alphabetical na. Mga gawaing walang saysay, para lang ipamukha sa akin na iyon lang ang kaya kong gawin. Celeste, sweetie, sasabihin niya sa harap ng iba, mukhang nahihirapan ka dyan sa report. Gusto mo tulungan kita? Baka kasi mali-mali pa ang magawa mo. Ang mga salitang sweetie ay parang tinik sa aking pandinig. Ang pagiging invisible ay naging pang-araw-araw kong karanasan. Kapag may bigla ang meeting, ako lang ang hindi nakakatanggap ng imbitasyon. Kapag may isesend na importanteng email, ang pangalan ko ay laging aksidenteng nakakaligtaan. Minsan, sa pantry, nagtatawanan sila. Pero pagpasok ko, biglang tatahimik ang lahat at mag-iiba ng usapan. Ipinaparamdam nila sa akin, sa bawat pagkakataon, na isa akong outsider. Kahit alam kong bahagi ito ng aking misyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng tunay na inis. May mga gabing pag-uwi ko, napapahampas ako sa manibela ng aking sasakyan. Tao lang din ako. Nasasaktan sa pangmamaliit. Pero ang inis na iyon ay ginagawa kong gasolina. Bawat insulto, bawat pag-iwas nila, ay isinusulat ko sa aking secret logbook. Bawat detalye ay nagiging piraso ng puzzle na bubuin ko para sa kanilang pagbagsak. Sa gabi, ang kawawang si Celeste ay nagiging tunay na Celeste. Gamit ang aking high-security laptop na direktang konektado sa headquarter, sinimulan kong hukayin ang kanilang mga baho. Nag-umpisa ako sa mga simpleng bagay, mga liquidation report, mga resibo. At doon, nagsimula akong makakita ng mga pattern. Mga paulit-ulit na pangalan ng supplier. Mga presyong hindi ka panipaniwala. Isang partikular na printing company, ang Precision Prints, ang laging nakakakuha ng kontrata. Ang mga presyo nila halos triple sa market value. Sinimulan kong sundan ang pera. Ang sitwasyon ay umabot sa sukdulan nang bigyan ako ni Sir Marco ng isang make-or-break project. Isang malaking marketing plan na kailangan kong tapusin sa loob ng 2 linggo. Ito na ang huling pagkakataon mo, Celeste, sabi niya sa harap ng buong team, ang kanyang boses ay maihalong panunuya. Huwag mo sana kaming bigin ulit. Alam ko kung ano ito. Ito ang kanilang final act. Isang patibong para bigyan sila ng lehitimong dahilan para sipain ako. Kung maganda ang gawin ko, aakuin nila ang credit. Kung pumalpak ako, iyon na ang katapusan ko. Tinanggap ko ang hamon. Ibinuhos ko ang aking gabit-araw sa proyektong iyon. Sa opisina, ipinakita kong nahihirapan ako. Nagtatanong ako ng mga simpleng bagay kay Jenny. Nagpapalate ako para magmukhang hirap na hirap akong habulin ang deadline. Kaya mo ba talaga yan, Celeste? Tanong ni Jenny isang gabi habang dumadaan sa desk ko. Baka gusto mong ipagawa na lang natin sa iba? Kaya ko po to, Ma'am Jenny. Konti na lang po, sagot ko na may peking determinasyon. Ang totoo, ang pag-overtime ko ay ang aking pagkakataon. Kapag wala ng tao sa opisina, malaya kong nabubuksan ang mga sensitibong files. At isang gabi, nahanap ko ang jackpot. Ang Precision Prints, ang paborito nilang supplier, ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng kapatid ni Jenny. Ang address ng opisina nito ay isang bakanting lot sa Cavite. Isa itong ghost company. Sila-sila lang ang kumikita sa pera ng Axiom Global. 2 araw bago ang deadline, ang huling piraso ng kanilang plano ay isinagawa. Nag-break ako para kumuha ng kape. Pagbalik ko, nakita kong papaalis si Jenny mula sa direksyon ng aking cubicle.
Ninitian niya ako ng makahulugan. Kinabukasan, sa araw ng presentasyon, nang bubuksan ko na ang aking file sa harap ni Sir Marco. File corrupted. Cannot be opened. Nagpanggap akong nataranta. Ano nang nangyari? Sir, hindi ko po mabuksan. Ang mukha ni Sir Marco ay nagpakita ng peking pagkadismaya. Si Jenny naman ay umiling-iling na parang sinasabing, sabi ko na nga ba. Celeste, sabi ni Sir Marco, ang boses niya ay malamig at pinal. Pumunta ka sa opisina ko. Mamaya. At iyon na nga ang naging basehan nila para ilagay ako sa performance improvement plan. Ito na ang huling kabanata bago ako tanggalin. Ang hindi nila alam, habang inaayos nila ang aking termination papers, inayos ko na rin ang sa kanila. Ang Performance Improvement Plan o PIP ay ang kanilang entablado. Ang hindi nila alam, ako ang direktor. Araw-araw, mayroon kaming one-on-one session ni Jenny. Mga sesyon kung saan pinapangaralan niya ako tungkol sa professionalism at competence. Nakikinig lang ako, tumatango at nagpapakumbaba. Kailangan ko ng isang bagay na hindi matututulan. Isang confession. Isang ebidensya na magpapakita hindi lang ng kanilang krimen, kundi ng kanilang masamang intensyon. At nagkaroon ako ng ideya. Isang hapon, sa kalagitnaan ng aming sesyon, sinadya kong magkamali sa isang report na ginagawa ko. Hay nako, Celeste. Ano ba yan? Ang simple-simple na nga lang, mali pa rin. Sigaw ni Jenny na wala na ang kanyang pasensya. Sorry po, Ma'am Jenny, sabi ko na parang maiiyak. CR lang po muna ako sandali. Naiihi po ako sa kaba. Bilisan mo. Sigaw niya. Tumayo ako at iniwan ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa, malapit sa kanya. Ang screen ay madilim pero ang audio recorder ay tahimik na gumagana. Nagpunta ako sa CR at naghintay. 5 minuto. 6. 7. Bawat segundo ay isang karayom. Bumalik ako ng dahan-dahan. Bago pa ako makarating sa pinto, narinig ko ang boses niya, nakikipag-usap sa telepono. Marco. Nakakabwisit na talaga tong babaeng to. 1 linggo pa. Titiisin ko pa ng 1 linggo ang katangahan niya, tapos out na siya. Ang ganda-ganda, wala namang laman ang utak, sabi niya, na may kasamang halakhak. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Pinakinggan kong mabuti. Malinis na. Kapag nawala na siya, pwede na nating i-approve yung 500 pesos na invoice mula sa Precision Prints. Diretso na yan sa bagong account natin. Walang sabit. Sino ba namang mag-iisip na ang isang tulad niya ay makakahalata? Narinig ko ang lahat. Ang halaga. Ang plano. Ang insulto. Ang kumpiyansa nila sa kanilang krimen. Ito na ang bala na tatapos sa kanila. Pumasok ako sa kwarto na parang walang narinig. Sorry po, natagalan. Agad niyang ibinaba ang telepono. Saan ka ba galing? Tara na, tapusin na natin to. Kinuha ko ang cellphone ko at ibinulsa. Umiti ako sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan, isang tunay na ngiti. Ang ngiti ng isang mangangaso na sigurado nang huli na niya ang kanyang biktima. Checkmate. Bairnes. 4:00 ng hapon. Ang oras ng execution. Ipinatawag ako ni Sir Marco sa salaming conference room. Ang entablado ng aking kahihiyan. Pagpasok ko, nandoon na sila pareho, naghihintay. Ang mga mukha nila ay parang mga nagwagi sa isang laban. Naupo ako. Inilapag niya ang termination papers. At sinabi niya ang mga linyang matagal na nilang gustong sabihin. Ang mga linyang narinig niyo sa simula. Underqualified ka. Tinitigan ko siya. Pagkatapos ay si Jenny. Ang hangin ay napuno ng kanilang kayabangan. Itinulak ko pabalik ang mga papel. Hindi ko pipirmahan yan, sabi ko, ang boses ko ay kalmado at matatag. Nawala ang ngiti ni Sir Marco. Wala kang choice. Fired ka na. Sa tingin ko, sabi ko, habang inilalabas ang aking cellphone at isang maliit na itim na speaker, kayo ang walang choice. Inilagay ko ang speaker sa gitna ng lamesa at pinindot ang play. Ang boses ni Jenny, malinaw at malakas, ay pumuno sa buong kwarto. Ang ganda-ganda, wala namang laman ang utak.
Nakita ko ang dugo na biglang nawala sa mukha ni Jenny. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang nakakita ng multo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang bibig ay bumubuka pero walang salitang lumalabas. Nagpatuloy ang recording. Kapag nawala na siya, pwede na nating i-approve yung 500 pesos na invoice mula sa Precision Prints. Diretso na yan sa bagong account natin. Si Sir Marco ay napamura ng malakas. Sinubukan niyang sunggaban ang speaker, pero hinarangan ko ng aking kamay. Huwag mong hawakan yan. Evidence yan. Sa labas, ang buong opisina ay nakahinto. Ang tunog lang ng pag-type ay nawala. Lahat ng mata nakatutok sa amin. Nakita ko si Kevin na nakatakip ang bibig sa gulat. Peki yan. Doktor yan. Sigaw ni Sir Marco, ang kanyang boses ay basag. At sa perpektong sandali, bumukas ang pinto ng opisina. Ang tunog ng mamahaling sapatos na humahakbang sa sahig ay umalingaw-ngaw. Pumasok si Mr. De Leon, ang CEO, na may kasamang 2 unipormadong security guard at isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim na suit. Ang kayabangan ni na Sir Marco at Jenny ay napalitan ng purong, walang halong takot. Naglakad si Mr. De Leon patungo sa amin. Hindi niya sila tiningnan. Sa akin siya nagsalita. Is your mission complete, Celeste? Sa isang iglap, ang lahat ng tingin ay napunta sa akin. Ang mga nagtatakang mukha ng aking mga katrabaho ay dahan-dahang napalitan ng pagkamangha. Tumingin ako sa 2 taong sumira sa morale ng opisina, sa 2 taong nagnakaw sa kumpanya, sa 2 taong humusga sa akin base sa aking itsura. Yes, sir, sagot ko. Mission complete. Si Jenny ay napahagulgol. Hindi dahil sa pagsisisi kundi sa takot. Si Sir Marco ay napaupo, talunan at walang masabi. Kinalagkad sila ng mga gwardiya palabas ng opisina, habang ang kanilang mga kasinungalingan ay umaalingaw pa rin mula sa speaker. Ang kanilang walk of shame ay ang pinakamatamis na tagumpay. Nang mawala na ang 2, hinarap ni Mr. De Leon ang mga empleyado. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ako. Ang misyon. Ang investigasyon. Ang katahimikan ay napalitan ng mga bulong ng pagkamangha at pagkatapos ng malakas na palakpakan. Sa mga sumunod na araw, ang buong opisina ay parang nabunutan ng tinik. Ang bigat sa hangin ay nawala. Ang mga tao ay nagsimulang magtawanan ng malakas. Si Kevin, ang ninakawan ng ideya, ang itinalagang bagong officer in charge. Isang desisyon na nagbigay ng pag-asa sa lahat. Bago ako tuluyang bumalik sa Singapore, nilapitan ako ng marami sa kanila. Nagpasalamat sila. Sinabi nilang binigyan ko sila ulit ng dahilan para maniwala sa katarungan. Sa aking pag-upo sa eroplano, habang pinagmamasdan ko ang mga ulap, naramdaman ko ang isang malalim na kasiyahan. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng tama sa mali. Minaliit nila ako dahil sa aking itsura. Inakala nilang ang ganda ay katumbas ng kahinaan. Ang hindi nila naunawaan, minsan, ang pinakamatalim na sandata ay ang bagay na hindi nila inaakalang kailangan nilang katakutan. Ang kanilang pagmamaliit ang naging pinakamalaki kong kalasag at ang naging sanhi ng kanilang sariling pagbagsak.